ulit video na to tungkol kay Willie Revillame. Yung interview niya sa 1PH na although hindi ko lahat kinuha, ito lang yung gusto kong i-react tungkol dun sa mga sinasabi niya. So, para maintindihan nyo kung bakit na ayaw ko talaga to isuportaan yung kandidatura niya kasi nakikita ko talaga na hindi ko siya dapat iboboto natin dito. Kasi yung una kong video, wala akong video doon na nilagay. So ito, mayroon akong ilalagay dito. So panoorin natin sabay-sabay para maintindihan nyo kung bakit ayaw ko to sa iboto. Isa inyo na yan kung sino yung iboboto nyo. Wala na, di ko naman inano to, di ko naman to inano sa inyo na ano na wag nyong iboto to. Ang ano ko lang nito, ang sinasabi ko ako, hindi ko to iboboto. Kayong ito lang bagong nag-ano nito, nag-ano sa akin, nag-comment na di daw ako niya binabas. Pero yung comment niya pangbabas. Kasi nga daw pag-aralan ko daw yung mga sinasabi ko kasi hindi daw maintindihan. So kung hindi mo naintindihan, lalo to yung pinaglaban mong kandidato na di ko rin to maintindihan. Panoorin natin yung ano niya, mga sinasabi dito. Nakakatuwa ba to siya? O hindi nyo rin maintindihan to? Lalo ako. Panoorin natin. Tinanong namin kayo kung kayo ba itatakbo for politics. Ang sabi ninyo sa amin, we ask you twice, sabi nyo, hindi. No politics, nasa kontrata nyo yun with TV5 for 3 years, you will not run. Ano po nangyari? Paalam mo kay MVP. You have my support. Go. But what changed your mind? Because naalala ko po sinabi nyo nung panahon na yon na, naku, magulo sa politika, nag-aaway-aaway mga tao, ayaw nyo makigulo doon, pwede na kayo dito kasi nakakatulong kayo sa programa ninyo, sa araw-araw na trabaho ninyo. Bakit po kasi sa dun sa politika? studio ng Will to Win, it's only about 600 people. Every day. Kailan niyo po napagdesisyonan with finality na, o sige, game na nga? Kasi buzzer beater po kayo dun sa So mamalaman 5 p.m. yung totoo, syempre. You know the truth? Yes. Kanina lang. Hanggang nandun ako sa may Rizal Hotel, I'll be honest, napaiyak pa ako. Talagang paurong na ako eh. Pero may mga kumusap sa akin, siyempre, ito na yung chance. Kala ko ba gusto mong tumulong sa mahirap? Tinutukoy mo ba yung kailangan ba break-up ipakita sa TV yung nagbabangayan? Pwede naman siguro, kaya meron sila executive chairs yan, di ba? Kailangan ba natin ipakita sa mahirap? Ang hirap na lang buhay na mahirap. Ako siyempre makikita mo, magulo. Paano mo tutulungan yung mahirap na maging maayos ang kanilang buhay? Kuya Will, eto curious talaga ako. Gusto ko malaman yung pananaw ni Willie Revillame sa lagay na current state ng Philippine politics. Sa tingin niyo sa inyong assessment, nasa na tayo, ang politika dito sa Pilipinas in general? I think sa dami na ng mga nagtanong sa'yo, yung wala pa akong naririnig na, ano yung assessment mo? Like, where do you think the Philippines is going? Walang unity eh. Kanya-kanya eh. Personal lang interest. Ako, mahirap na lang. Baka marami sa akin magalit na nakaposisyon. Ako, I'm paying my taxes very well. Legally. Paano po ba natin susolusyonan yun? Kasi lahat po tayo, medyo aware naman tayo sa problema, pero yung solusyon, yun ang mahirap na parte. I mean, meron na ba kayong mga panukalang naisip? Wala pa kasi, hindi pa ako nananalo. Pag nanalo ako, doon ko naisipin lahat yan. Ang iniisip ko muna, one paano step ako at a time. manalo. One step at a Hindi time. ako, huwag mo muna akong tanongin ng mga ganon. Naku, Kuya Will, may for mga ibang example, magsasabi na dapat ganun yung proseso. Alam mo, gumawa ka naman ng mabuti at masama, may sasabihin sila sa'yo. Yeah. Eh, lahat naman binabash eh. Yeah. Tingnan mo sa lahat ng tubakbo, lahat binash. Ngayon Lalo na na ako. Maraming politika And sa they have to loob. talk straight to the president. Kasi it's only the president who can decide. Kasi siyempre, presidente to eh. Mr. President, alam niyo ba, talagang mabigat ang problema? It's talagang mahirap maging presidente dahil lahat problema mo. Yun nga lang, kayo po ay nalilink sa former President Rodrigo Duterte. Lalo na tinaas niyo po yung kamay Hindi, ninyo. pakicheck mo yung nalilink ha. Noong January 2024, tinaas Ano niya. nalilink kami? Doon sa Maisog Rally, parang sinabi niyo rin na handa na kayong tumakbo. Hindi ko sinabi yon. Noong January Hindi, 2024. handa na ako magpasaya at tumulong. Hindi ko Pero sinabi yan. in-endorse po Pero kayo. may In-endorse litrato. po kayo ni President. Tinaas Ginawa ka yung na kamay nga, nyo. Tinaas yung kamay Eh, nyo. ibig mo sabihin, baka masakit lang naman yung aming mga kamay. Will naman eh. Boto nyo to. Pero kayo po yung nandun sa Maisog Rally na very political. Kasama niyo po yung former president. You're very close to, are you very close to them? Gaano kalalim po yung... Hindi naman. Kasi tinatawag niya ako. Gusto niya ako tumakbo senador before. Hindi pa ako handa. Yun lang.
Yun nga yung next question ko sa iyo actually. He was encouraging you to Yun nga. run in 2022, Pero ito diba? so 5 p.m. kayo na gano'n, magna 9 o'clock pa lang. I know it's only been 4 hours since nag-file kayo, Kuya Will. Pero may mga lumapit na ba, nag-text sa'yo or sa mga tao ninyo na gustong makipag-alyansa, makipag-coalition? Wala pa. Wala pa naman. Pero willing ka? Kung makakabuti sa lahat Wala akong bitterness, wala akong hatred sa bawat ano. So, I your can go doors with are the always president, I open. can go with the PDP lang. Kung sino kasama, kaya nga independent ako. Alam mo, kung mamimili ako ng tao, bakit ako tatakbo pa kung may pipiliin akong kulay? Nakita mo itong suot ko puti? Walang bahid ng dumi. Walang kulay na iba. Ikaw po ba nagsabi kay former President Duterte that you're running for I Senate? talked to Senator Bongo, pagpaalam mo ako. I talked to the Vice President na sabi ko, I'm running. Kanina lang po yun, yung conversations niyo. Kahapon. Ano po sabi nila? Makakarating. Yun lang, pakisabi na lang. Kasi syempre wala naman akong way makipag-usap kay Presidente Duterte. Wala bang advice binigay Alam mo, sa inyo? alam mo, I'll tell you this. Maano akong tao maayos akong tao, marespeto ako. Kinausap ko lahat. The Vice President, Senator Bongo, Senator Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Senator Tito Soto. I've talked to them. Even Honey Rose Mercado from Malacanang. Giving courtesy na ito yung bala ko, baka tumakbo ko, ano ba sa tingin nyo? I'm asking advices, no? So, okay naman sila lahat, positive. And the most important thing is si MVP. Kasi I have a contact with TV5. No? Sinabi niya, sige, mag-usap kayo ni Jane, ni Ma'am Jane, saka ni Ma'am Shena, mag-usapan natin and let's meet kung ano plano mo. So if possible, will you be keeping your show in TV5? Yes, kasi Sabay- tinanong ko na kay Chairman Garcia kanina, yes, hanggang February 10, you can still do your show. February 11, hindi na pwede. Kasi campaign time na yan. Yes. Wala pong bilin sa iyo si VP Sara? Sabi lang niya, good luck. Kung ano yung matutulong ko sa'yo, sabihin mo lang. Siyempre, hindi na ako salamat to, Vice. Basta nagbibigay lang ako ng kortesiya. Even with Hannah Rose Mercado from Malacanang. Sinabi ko, pakisabi kay First Lady, kay mahal na Pangulo na I'm running, hindi ako kalaban. Kasama ako, gusto ko magpasaya. In fact, nasabi ko pa sa kanya, you can use my show. I can go around the world para sa OFWs. So, ayun yung video na pinapanood ko ngayon. Kasi, ang daming na ano sa akin, ang daming nainis sa akin kasi ang ano nila yan, dami daw natulungan ng mga mahihirap. Sige, given, marami natulungan siya mahihirap. Pero ngayon, anong ambisyon niya sa ngayon sa Senado? Nakita niyo yung anong mga sinasabi nito. Wala daw siyang wala pa daw siyang plano kung ano talaga kasi di pa daw siya nananalo. Ito may sagot pag ini-interview ka. Balikan natin yung mga sinasabi ko noon. Ilang TV station ang nilipatan niya? ABS-CBN, TV5, GMA7. Pagkagaling na GMA7, pumunta ng All TV, yung kay Villar. Kinuha to siya ni Villar. Nandun siya sa All TV. Parang kinuha to siya doon na parang isa to sa pinaka-big boss. So, pilot episode nila to nag-ano to sila. Na ang daming nagbabasa sa kanila kasi dahilan na yun sa audio eh. Alam nyo, pinatulan nga niya na to eh. Bumatol siya na sa mga tao. Kasi nga daw, di maganda ang audio na anong sabi niya dito. Kita niya man kabago-bago namin dito tapos gaganyanin niyo pa kami. Galit na galit siya doon. Ayaw ni Willie Revillame na maano siya, masuplak. Ayaw niya ma-comment siya. Gusto niya yung laging perfect siya, lagi siyang tama. Ito ba yung tao na ibubuto ko sa Senado? Sabi ko nga, sa inyo na yun eh. Kung anong gusto niyo to, ibuto niyo siya. Sa akin, hindi ko sinabi sa inyo na wag niyo tong iboto. Sa akin lang yun. Na hindi ko to ibuboto. Wala akong dito. Wala akong pakialam sa inyo kung iboto niyo to. Idagdag natin to sa Senado na wala to magawa sigurado. Tapos magpasweldo tayo mga taong bayan sa mga taong ganitong klase na kakandidatong senador. Sa inyo na yun. Kung willing tayo magpapasweldo sa tao na ganitong klaseng senador natin na wala rin magawa, gagaya ng nasa una na dyan, kung sino yung wala nagawa dyan. So, sabi ko nga, sa inyo na yun. Wala akong pakialam sa inyo. Kung yung Pilipinas natin ay windang-windang na naman to. Basta ako, pipili na ako ng maayos. Hindi ko to piliin kasi kita nyo naman kung anong to.
Kung saan napunta tong TV station, laging may kaaway. Ano nga nitong sinasabi ko Katapat nga lang yung programa yung ayoko lang pangalanan yung programa ng katapat nito sa sa TV5, yung sa kabilang stasyon. Ayaw nga daw niya yun. Kasi sa kanya daw legit. Siya daw yung original ng niya. Bakit kayo parang bakit tatangkilikin mo yung programa na binili sa ibang bansa? Anong pakialam din niya kung tinatangkilik yung mga ibang programa? Gusto sa kanya lang. Anak ng tukwa naman talaga to. Tapos ganyan. Nagagalit kayo sa akin. Kung yan ang pinaglaban nyo, go. Walang nagbabawal sa inyo kung iboto nyo yan. Hindi ko naman nagsabi na nagnakaw to Wala naman kung sinabi ng ganun. Ang akin lang yan, yung gusto natin na makakatulong talaga pagdating na iba yung tutulong ko sa mga tao diyan na nasa TV lang kaysa gagawa ka ng batas. Yun ang pinaka-importante sa atin ngayon. Paano kung matuloy matuloy na tong impeachment na to? Anong nito? Sa umpisa pa nga lang ang dami niya ng dahilan. Unang tanong ni Gretchen Hu sa kanya. Tapos bandang huli, mayroong mga niya na, wag mo natin pag-usapan yan, di pa ako nananalo Tapos, yung tumawag siya kay Senator Bongos, tumawag siya kay Raffy Tulfo, kay Erwin Tulfo, ang daming mga, doon sa isa kong vlog, sinabi ko na, ang daming mga personalidad na binabanggit niya hanggang Malacanang. Bongo, Philip Salvador, kung sino-sino pang mga tao ang binabanggit niya doon. Ngayon, naniwala kayo na hindi ko gawa yun. Ngayon, kung nanalo to, ano na namang to? Ngayon pa nga lang, sabihin na natin, balimbing na to Kasi hindi pa nga siya, file pala ng candidacy, in-interview pa lang dyan sa programa ng sa 1PH Yan na yung, mga sinasabi niya. So, matutuwa tayo sa ganitong klaseng mga tao. Hindi ako talaga nito. Ayoko talaga to siya. Straight na lang talaga ko na hindi talaga ko nito. Kasi, anong ko nito? Tutulong siya sa mga tao na sabi niya 600 na gusto niya buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ang tutulungan niya. Bakit siya ayaw magtayo ng kung tutulong talaga to sa maraming tao, doon siya sa Quirino Grandstand sa Maylonita. Ilang libo ang pwede matulungan niya doon araw-araw kung gusto niya talagang tumulong ng libo-libo. Hindi lang yung hundreds ang gusto niya. Yung nag-comment sa akin itong huli, God, sa'yo, good luck sa'yo. Kung sino yung na to. Ayan sa screen. Yan siya. Good luck sa'yo. Kasi gusto mo yan Wala akong pakialam sa'yo kung sino iboboto mo. Kung hindi mo ako binabas, di yung comment mo, di thank you. Kasi napanood mo yung video ko. Pero sa idol mo, ito, hindi ko to sa iboboto. Bahala ka sa buhay mo. Kaya tayo ngayon na pipili itong sa sunod na sa 2025. Sa akin ito ekes na to. Ayoko talaga to. Kasi okay lang yan sa harap ng TV. Sa harap ng camera. Yan yung mga gawain ng mga ganyan, mga plastic na mga tao. Ang dami ng ganyan na kumandidato na kunyari tutulungan ang mga hirap, pero pagdating na sa nakaupo na sila, ang mga mahihirap andon pa rin, sige pa rin ang hirap. Anong niya dito? Batas para sa mga mahihirap. Lagi nilang puhunan ang mga mahihirap. Bakit hanggang ngayon ang mga mahihirap nandyan pa din sa Pilipinas? Naghirap pa din. Mga lulot-lula. Niya ito Mga healthcare system ang gusto niyang pagtuunan ng pansin. Sa atin ngayon sobrang hirap. Magpa-doktor ka, ang mahal-mahal. So, good luck sa nito. Bubuto nito. Good luck po sa inyo. Good luck Pilipinas.